The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and thought. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We have heard this when God said, "Come to me who labor and find the rest." Ang sinasabi doon, kung sinong nagtrabaho, may karapatang magpahinga. Kung sino nagtrabaho, may karapatang magpahinga. I hope naintindihan niyo yung statement. Inuulit ko. Kung sino nagtrabaho, may karapatang magpahinga. Maliwanag po ba yon? So kung hindi ka nagtatrabaho, wala kang karapatan. Para maliwanag po, hindi po ba, ano? Let us go to a deserted place and find rest. Bakit? Last Sunday, ang gospel, they were sent 2 by 2. They have no money bags, no sackcloth, no even food. They were sent to preach repentance. Napagod sila. Tanggap ng Diyos na nagtrabaho sila. Kaya binibigyan sila ng kapahingahan. Hindi masamang magpahinga. Hindi masamang magpahinga. Ano po? Kung kayo ay nagtrabaho, inuulit ko. Kasi yung iba, hindi naman nagtrabaho, pagod na pagod. Di pa ba, ano? Sa Pilipinas lang daw yung walang trabaho, pero palaging lasing. Di ba ba? Di ba? Sa Pilipinas lang yung nanghihingi online ng donation, pero may load. Kakaiba tayo, hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, tayo lang yung pupunta sa handaan na walang dalang regalo, pero nag-uuwi, no? Kakaiba tayo. Pero baka mas naintindihan natin ang mga pagbasa. May karapatan kang magpahinga. Sabi nung isang lalaki, kasama kanyang misis, ano po? At sila ay hindi magkasundo. Galit na galit yung misis. Nagbubunga nga. Kaya naintindihan ko minsan ng mga mister. Ano po? Walang pahingay si misis. Nagbubunga nga. Nakakapagod pala yun. Ano po? Nakakapagod makinig. Ano po? Gustong itanong, hindi ho ba kayo napapagod magbunga nga? Di ba? Ano? Ano po pinag-aawayan nila? Ayaw isuot ni mister yung hearing aid. Ayaw isuot. Totoo ito. Ano po? Nung una, nung sinasabi ni Mrs., gumastos ako, Father. Pero bakit ayaw niyang isuot? Kakampihan ko sana si Mrs. Pero dahil sa maiksing panahon na nagbubunga nga si Mrs., tinitingnan ko na lang si Mr. Naintindihan kita, sabi ko. Ano po? Baka yan ang magdala sa iyo sa langit. Hindi po ba? Ano? Hindi lang trabaho ang nakakapagod.
Kagagaling lang namin sa retreat, kami mga pari, we rest for a while. Kwentuhan, magandang makinig do sa mga paring masaya sa ministry. Maganda ding pakinggan yung mga paring pagod na pagod. Ano po? Naintindihan mo sila kasi pinagdaanan ko yan eh. Nung ako ay bagong pari, batang pari, ano po, na-assign ka sa isang parokyang mahirap, ha? 7 ang misa, akin lahat. Akin lahat. Ano po? Pinagdadasal mo na walang patay, magiging 8 eh. Ano po? Bawal mamatay pag linggo. Ano po? 7 ang misa. Pagdating ng Lunes, ayaw mo nang bumangon. Ayaw mo na talagang bumangon kasi pagod na pagod ka. Ano po? Yun ang karanasan ng maraming pari. Pero, may mga paring pagod na pagod hindi dahil sa trabaho. Pagod sila dahil sila ay prostrated. Magandang pagtunan ng pansin yun. Nakakapagod din yung kayo ay prostrated. Yung bang kahit anong gawin ninyo, hindi kayo kapuri-puri. Hindi kayo katanggap-tanggap. Yung bang kahit anong gawin mo, may pula ang ibang tao. Nakakapagod yun, hindi po ba? Nakakapagod maglinis na pagkatapos ng maglinis, ang nakita yung kapirasong dumi na hindi mo nadaanan. Yung nagluto ka, sarap na sarap ka, yung kumakain, may pula. Nakakapagod yun. Di ba? Kasi tayo, tamad tayong pumuri. Tamad tayong pumuri. Ang mga anak, ang hinahanap lang sa magulang, yung pag wala silang damit na may susuot. Bakit wala pa akong damit? Ba't hindi pa planchado? Malilate na ako. Pero pag planchado, may susuot, hindi nagsasabing thank you. Hindi nagsasabi ng thank you, hindi po ba anak? Kasi sanay tayo. Feeling natin, tayo dapat ang pinaglilingkuran. Inuulit ko, kung kayo'y nagtrabaho, may karapatan kayo magpahinga. Ano pa? Pero, naintindihan ba natin ito? Sabi ng isang executive, I know I am an executive, but when I go home, still, I have to change the diaper of my child, still I have to cook, still I have to wash the clothes, still I have to do the house chores. Mga minamahal na mga kapatid, alam natin kung ano ang ating responsibilidad. Alam natin. Kahit sana walang nagpapasalamat, patuloy nating ginagawa. Huwag kayong magbibikti. Huwag kayong magsusuicide. Sabi nung isang pari, yan ang problema namin sa aming universidad. Ang yayaman ng pamilya, ang yayaman ng mga anak, parang sandali lang, suicide agad. Suicide agad. Mga minamahal na mga kapatid, huwag kayo magsusuicide. Kung pagod, magpahinga. Hindi magagalit ang Diyos kung kayo magpapahinga. Hindi nakalagay doon, rest for a while. Hindi rest in peace. Di pa ba? Magkaiba yun, di pa ba? No? Rest for a while, hindi rest in peace. Anong meron sa unang pagbasa na mahalagang-mahalaga? Literally, you can interpret the first reading about a shepherd who caused division among the people of God. But I would like to post a different understanding. And what is that? You ask the question, who should shepherd your life? Who should shepherd your life? Sino ba dapat ang mag-alaga sa buhay mo? Hello? Sino dapat ang mag-aalaga sa buhay mo? Parang hindi nyo alam. Ang sagot doon, ikaw. Ikaw.
You should shepherd your life. Walang ibang dapat mag-alaga sa iyo kundi ikaw. Ikaw. Do not pass on the burden of nurturing yourself to other people. Pag kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa, nurture yourself, shepherd yourself. Matuto kang magpahinga. At kadalasan hindi natin ito naintindihan. Matuto kang magpahinga. Ano ibig ko sabihin? Kung gusto nyo magpakulot, kanino kayo pupunta? Sa parlor. Tama po ba? Gusto nyo kung gusto nyo magpabunot ng ngipin, kanino? Napakadali lang, di po ba? Ano? Kung gusto nyo magpamasahe, kanino kayo pupunta? Oh, di ba? Mahirap bang isipin yon? Ngayon, ang tanong ay, kung gusto nyo magpahinga, kanino kayo pupunta? Hello? Hindi nyo alam. Bakit? Nakalimutan natin, in the very beginning, from dust, we came. How? When God breathed on us. Nung hiningahan ka ng Diyos, ikaw ay naging tao. So, ibig sabihin na magpahinga ka. Hayaan mo na ikaw ay hingahan ng Diyos. Hello? Naintindihan niyo ba ako? Ikaw ay lupa. Wala kang buhay. Ngunit nung hiningahan ka ng Diyos, ikaw ay naging tao. Pag sinabing magpahinga, hindi humilata. Ang ibig sabihin na magpahinga, allow the Lord to breathe on you. Magpahinga ka sa Diyos. That's why you keep Sabbath holy. You don't work on Sabbath. You came so that God can breathe on you. Hari nawa, hinihingahan ka ng Diyos sa misa. You allow the Spirit to breathe on you so that you will have life. So that you will be healed from your sickness. So that you will be restored from your tiredness. Kaya pag ikaw ay nagsisimba, Lord, hingahan mo ako. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong paglilingkod. Hindi kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay ano? Ikaw ay lumapit, rest for a while, so that God can breathe on you. Breathe on you. So, pagod na pagod ka, humiga ka. Saint Ignatius of Loyola would pray lying down, asking the Lord to breathe on him. Kung napagod ka pagdarasal, so be it. Baka yun ang kapahingahan. Diba? Yung iba sa atin, yung rosaryo pampatulog eh. Di ba ba? Ano? Hindi pa nakakatapos ng isang mystery. Tulog na eh. Hindi pa ba? Ano? Nagkakadahulog-hulog na yung rosaryo eh. Di ba ba? Ano? Malay mo kung yun ang parmamaraan ng Diyos para ikaw ay magpahinga. Di ba? Marami sa atin ang panalangin, Lord, sana kunin mo ako habang natutulog. Di ba? Di ba yun ang panalangin? Kaya yung iba sa misa namamatay. Natulog eh. Di ba ba? No? Magpahinga lang, huwag matutulog. No? Seriously. Seriously. How many among you avail of the grace to be breathed on by God? Magpahinga ka. Allow the Lord to breathe on you. Sinabi ba ng Diyos,
Ha? Nung nakita niya, anong meron ng Diyos? Meron siyang habag, pagkahabag sa mga taong naghahanap ng kapahingahan. Tinanong ba ng Diyos, nangumpisal ka na? Nagsimba ka? Hindi. Sapagkat ang habag ng Diyos ay una sa lahat. Learn to allow the Lord to breathe on you. Magpahinga ka. Magpahinga ka. Sometimes our sickness is brought about by stress, if not all. And sometimes all you need is to rest for a while. Magpahinga. Again, do not be guilty if you rest. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nung batang pari ako, pag tinignan ko ang aking kalendaryo na may bakante na wala akong ginagawa, nagigilty ako. Dapat may ginagawa ako. Now I learned, hindi kailangan. Magkaiba yung the consolation of the Lord and the Lord of the consolation. Magkaiba yun. There's a big difference between the Lord of the consolation and the consolation of the Lord. Don't just seek the consolation of the Lord. Look for the Lord of the consolation. Because the moment you have the Lord, you will have everything. Again, my brothers and sisters, kaya pag hindi ka na humihinga, isa lang ang tawag sa iyo, patay. Subukan niyo wag huminga. Subukan niyo wag huminga. Kaya nga tayo humihinga eh. So that in the very beginning, where chaos starts, what God have done is to put order and breathe on the clay for the clay to become a man. Again, let's pause for a while. Take a deep breath. Hold and exhale the tiredness. Inhale, exhale the sickness. Whatever sickness you have, you inhale the Spirit and you exhale the sickness. Amen. Thank you for bringing your children to church. Remember this. If you will not tell them who is Christ, somebody will tell them who is not. Kahit malikot, titino din yan. Ano po? Going back to what I've said, I hope you have understood this already. Why Sunday is a rest day. Ang linggo ay araw ng pamamahinga. On Sunday, we allow the Lord to breathe on us. Saint Francis of Assisi said, you don't have to do anything. Just sit down. Breathe in, breathe out. Saint Benedict have said the same thing. Close your eyes, breathe in, breathe out. Allow the Spirit to dwell and redwell in you so that God can recreate you for who you ought to be. Kaya nga mayroong monitor ng oxygen, no? Sabi ng doktor, Father, dapat 98. Pag 96, di na maganda. Ano pa? Magsisimula ka ng mamatay. Ano pa? Kaya pag kayo sumisikip ang dibdib, anong dapat gawin? Huminga. Ano po?
Hindi yung kung ano-anong gagawin. Huminga. Di po ba? Pag nagalit, hinga. Pag galit na galit, hinga pa rin. Huminga. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.